Magandang gabi po. Salamat po sa ulit sa ating Panginoon at nabigyan na naman tayo ng opportunity to broadcast live, no? Ating online Bible study. At alam ko po na yan po ang isang gawain ng mga ambassadors for Christ, ay yung mag-aral at magturo ng kanyang mga salita. At para po ang isa't isa sa atin po ay ma-edify. Okay? Ma-edify ng mga salita ng Panginoon. At makita ko lang kayo mga kapatid, nandiyan, makasama ko sa ating Bible study. Masaya na po ako at alam kong masaya din ang Panginoon dahil sa sigasig nyo sa pag-aaral, no? Na matuto ng salita ng Panginoon, rightly divided. At alam po natin na yan ang tama na pag-aaral ng ating King James Bible. It should be studied, rightly divided, as instructed by God in 2 Timothy 2:15. At alam po natin kung bakit napakaraming mga denominations sa ngayon na iba't iba po ang turo dahil nga po yan sa hindi tamang pagsunod sa instruction ng ating Panginoon kung paano po tayo mag-aral ng ating Bible. Unang-una po, meron po instruction galing sa ating Apostol Paul, na ang pag-aaral po ng Bible ay should be rightly divided. Ibig sabihin po noon, mag-aral tayo ng dispensational Bible study at ati pong i-divide ang Bible sa tatlong dispensasyon, no? At yan pong time pass, yan po yung pagbigay ng Panginoon ng instruction sa kanyang covenanted people na kanya pong dadalhin sa earthly, bibigyan po ng earthly inheritance. At yan po yung kingdom ni Jesus Christ for 1,000 years. Sila po yung titira doon at magiging great nation sila. Sila po yung hawd kung sa Cebuano pa dito sa earth sa panahon na yan. At alam po natin na meron din pong instruction para sa dispensation of the grace of God sa pangalawang slice o sa pangalawang dispensation na makita natin sa Bible, at yan yung but now or the mystery program, the dispensation of the grace of God, in which na tayo ngayon na nakatira sa mundo ay nasa ganyan tayong dispensasyon mula pa sa Acts 9 hanggang sa rapture po. Yan ang tinatawag na dispensation of the grace of God. At pagkatapos po ng rapture, ang isa na namang dispensation ay tinatawag na ages to come or sa future. Kaya nga po ages to come or future dahil po yan ay mangyayari pa umpisa pagkatapos po ng rapture dira sa body ni Christ, yung sa atin, yung mga believers sa grace gospel sa ngayong panahon na ito ng dispensation of grace. Pagkat tayo ay kukunin na ng ating Panginoong Jesucristo, tayo po ay dadalhin po doon sa langit upang doon na po tayo tumira for eternity, ay mag-uumpisa na po yung ages to come. At yan po naman ay instruction na naman ng Panginoon para naman po sa kanyang covenanted people, the nation of Israel. Kaya nga po, dapat malaman natin kung saan po tayo kukuha ng ating mga instruction. At dahil din po doon sa maling pag-aral ng Bible o pagbabasa ng Bible, napakaraming maling turo sa ngayon. Kaya mag-ingat po kayo, napakaraming maling turo na halos almost all denomination, no? Napakalungkot na sabihin ko yan, pero yan po kasi ang totoo na almost all denominations are teaching wrong doctrine, wrong gospel, at masabi na tong wrong instructions yung kanilang mga sinusunod. At alam naman natin kung bakit napakaraming denominations, dahil di naman po yan resulta ng napakaraming tinatawag natin translations ng Bible po, no?
So, napakarami pong denominations at alam natin na resulta yan ng mga naman na mga translations ng Bible. At sa maraming beses ko na nasabi rin po dito, papasalamat po tayo sa ating Panginoon at talagang na-preserve niya yung kanyang mga salita at yung mga salita na yan ng ating Panginoon na instructions in time past, in this dispensation of the grace of God, in the but now period, at saka sa time, ages to come ay na-preserve po sa kanyang King James Bible 16:11, no? Yan po ang pinanghahawakan po nating Bible. Kaya kung yung Bible po ninyo ay hindi King James Bible 1611 to 1769, palitan nyo yan. Kasi marami po dyan ang mga kinuha at mga dinagdag upang lamang po maitama sa mga maling turo ng mga denominations at mga religions. Nakakatakot po yan. But, sasabihin ko din po sa inyo na kahit meron po kayong King James Bible, kung hindi nyo po i-rightly divide ng tamang pagka-divide, equivalent din po yun or dangerous din po yun na kahit meron kayong King James Bible kung hindi ninyo i-rightly divide. Okay? So, sa ilang pag-aaral po natin, pag-aaralan din po natin yan dito online yung kung paano mag-rightly divide. Pero bibigyan ko kayo ng magandang ideya kung paano mag-rightly divide. Pag nagbabasa kayo ng Genesis hanggang Acts chapter 7, kung mapapansin nyo po, puro Israel ang sikat dyan. The nation Israel, the physical or biological seed of Abraham. Kasi yan po, mula dyan sa Genesis 12 hanggang po sa Acts chapter 7, God was doing only ng kanyang itinayong house, the house of Israel. At minamanage po yan ng Panginoon hanggang diyan sa Acts chapter 7. At dyan po sa mga librong yan ay makikita natin ng mga fulfill ng Panginoon sa kanyang mga promises kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, at saka kay Moses, at saka kay King David, no? Sa mga patriarch ng Israel. Kaya magtataka kayo, bakit yung Gentiles dito, Genesis hanggang sa Acts chapter 7, wala. Puro kalaban ng Israel, no? Walang kaligtasan apart from the nation Israel. Kailangan muna ng Gentile mapasailalim ng nation Israel upang sila maligtas. Kagaya kay Rahab, kagaya ng Centurion, kagaya ng Canaanite woman, no? Ang daming mga Gentile din na naligtas sa programang yon, but kailangan nila muna magpailalim sa Israel. Yon. So, pagdating naman sa Romans 2:5, yan po ang instructions para sa atin ngayon sa dispensation of the grace of God. Kaya nga po, kung basahin mo po yan, ibang-iba doon sa mga isinulat sa Old Testament at isinulat sa Matthew, Mark, Luke, and John during Christ's earthly ministry. Ibang-iba po yan. Kaya marami nagsasabi, bakit napakaraming contradiction dito sa mga sinusulat ni Paul sa mga sinasabi ni Jesus Christ dyan sa kanyang earthly ministry. Kaya nga, yung iba nagagalit na lang kay Paul. Bakit daw kontra si Paul kay Christ? Bakit yung sinasabi ni Christ, iniiba ni Paul? So, hindi nila naintindihan na ibang instruction yon. Yung Genesis up to Acts chapter 7, instruction para sa Jews for their obedience. Tayong mga Gentiles noon, hindi kasali doon. No? Pagdating naman dito sa Romans 2:5, yan yung instruction para sa dispensation of the grace of God. Yung pangalawang tamang pag-divide ng Bible, no? Yung pangalawang division, major division sa Bible. Para na tayo, kasali na tayo doon. Kaya sabi nga ni Jesus Christ ay sabi niya, go thy way, for he is
chosen vessel unto me to bear my name unto the Gentiles, unto the kings, and unto the children of Israel. So, bigla na lang, magtataka kayo, bakit Gentile ang sasali na? Kasi nga there was a change of program from God's program, prophetic program to His covenanted people Israel to the dispensation of the grace of God, in which there is no more races or wala ng rasa. Yung Israel hindi na mataas over sa atin, no? Wala nang division, wala na yung middle wall of partition. Everybody, every individual today can be saved by believing the gospel of the grace of God, that Jesus Christ died for your sins, He was buried, and rose again the third day. Yan po ang gospel of the grace of God sa ngayon, na dapat paniwalaan ng isang tao, pananampalatayahan, upang siya po ay maligtas. Kaya nga po, kung yung gospel po ninyo ay hindi death, burial, and resurrection ni Jesus Christ, ay hindi po yan makakaligtas. Kahit ano pong ganda ng verse. Like John 3:16, napakagandang basahin at pakinggan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Napakaganda pakinggan. Ngunit, pag yan yung gospel mo ng kaligtasan, in this dispensation of the grace of God, I'll tell you, honestly, you will never be saved. Kaya, pananampalataya nyo yung Jesus Christ ay namatay, bayad na ating kasalanan, inilibing at nabuhay sa pangatlong araw upang bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Then pagkatapos ng rapture, no? Yun naman ang last major division sa Bible is the ages to come. After the rapture, yung instruction dyan is Hebrews to Revelation. Okay? Kaya yung Hebrews to Revelation na yan, ay instruction na naman yan para sa Israel pag-resume ng kanilang prophetic program na na-postpone sa Acts chapter 7. Okay? Kaya makita mo dyan sa Hebrews, priest na si Christ, high priest na siya, at saka king. Because yan na yung time na tribulation period. Then after 7 years tribulation period, Christ will return. Then He will resurrect all the Old Testament saints na na-save sa prophetic program will be resurrected bodily. Then they will join Christ in His earthly kingdom for 1,000 years. Okay? So sana po naging maliwanag po yung maliit nating sandali na pagbigay ng biblical timeline kung ano yung nasa Bible from Genesis up to Book of Revelation. Okay? So, kagabi po, medyo naputol yung ating pag-aaral, pero hindi ko na rin lang itinuloy kasi medyo na-bug down yung ating machine, no? Kaya, pero hindi ko na rin itinuloy balik kasi nga mahigit na rin isang oras yun, yung pag-aaral natin kagabi. So, ngunit ngayon, magpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral sa the same subject po, no? Yung subject na yung ano natin, yung ano natin noon, yung title, bakit nga ba yung mga local, yung mga churches ngayon, yung mga leaders ng churches ngayon, no, modern churches, ngayong panahon na to, mas preferred po nila ang gumamit ng pangalang pastor, apostol, then prophet, evangelist, mas preferred po nilang gumamit ng ganon. Yung teacher nga, secondary lang sa kanila yun kasi parang walang authority mabuti yung teacher, parang hindi masyado sikat yung teacher kaysa apostol, pastors. Ang pinakasikat talaga yung pastors, so bakit mas preferred nila yon kaysa bishop? Yan po yung ating topic kagabi. Ngunit naputol po. So, para mas maintindihan nyo po ito sa mga bago lang nanonood ngayon, maganda kung mapanood nyo yung ating video kagabi. Kaya tataytulan ko yun ng part 1. Then ito yung part 2 para makita nyo yung
continuation. Magiging continuation po ito. So, as a recap, bago po tayo mag-start sa ating Bible study, mag-pray po muna tayo, magdasal po muna tayo ng sabay-sabay. Ama na banal, sa muli, nagpapasalamat kami sa isa namang opportunity na makapag-aral po kami. Amin pong dalangin na sana po sa ulit na pag-aaral namin sa ganitong topic na sa karugtong ng topic kagabi ay magiging mas maliwanag po sa amin ang mga dahilan kung bakit po ang mga leaders, the so-called leaders of churches today, bakit po mas preferred po nila ang gumamit ng ganong mga titles, pastors, apostles, evangelists, and prophets, na alam po naman namin na hindi na po kayo nagbibigay ng ganong opisina sa ngayong panahon na ito, dahil po natapos na po yan ang pagbigay mo ng mga pastors ng ganong mga titles, ng mga ganong opisina, nung ma-fulfill na yung iyong salita at masulat na ni Apostle Paul ang abundance of revelation na ibinigay mo po sa kanya, at ma-include na po sa canon at mapanghawakan na po namin ang iyong preserved word. At diyan sa pamamagitan ng Bible na yan ay makapag-unite na po kami diyan sa pagkilala sa aming tagapagligtas, sa aming head na si Jesus Christ, at maka-unite na po kami. Kaya salamat po nga kahit na hindi na po kayo nagbibigay ng mga opisina ng mga pastors, evangelists, prophets, and apostles. Salamat na iyo naman kami binigyan ng bagong opisina na siyang mag-lead sa isang local church, at yan po ang office of the bishop. At alamin po namin mamaya, based sa iyong preserve word, yung kaibahan ng isang pastor at ng isang bishop po. Dahil marami pong nag-aakala na iisa lang po ito, ng bishop, siya rin po ang pastor. Kaya po, yan po ang aming dalangin. Thank you so much po sa mga kapatid namin that are online, na nagjo-join po sa amin, sa aming mga friends, at lalo na po sa aming mga sa iba pang mga makakapanood po ng video nito after matapos po itong aming online Bible study. And we are praying po na sana ang iyong mga salita, ang iyong pangalan po ang ma-lift up sa aming pag-aaral. Gabayan niyo po kami sa mga magagamit po naming mga salita. Ayaw po naming makasakit, pero hindi din po namin pwedeng ibaliwala ang katotohanan, yung truth. At alam po namin na talagang matalim po ang iyong mga salita, at yan po ay pumapasok kahit na po sa aming mga buto, at hindi po namin minsan maiwasan ang sakit nito. Kaya sana po panalangin po namin na yung paring salita ang siyang masusunod, ang iyong paring Bible ang siyang authority. Ang amin lang po prayer na sana po matuto kaming tumanggap kung ano man po yung nasa iyong mga salita. In Jesus' name we pray, amen. So, sa ulit po, alam ko po na mahirap itong topic natin, at medyo critical para sa iba, at hindi maganda sa mga tainga ng ibang makakapanood, dahil nga po title nila ang masasagasaan, at kung minsan nga meron din tayo mga RD friends na gusto lang i-compromise at itutuloy na lang natin itong title na ito. Pero nasabi ko na, hindi po akong nagdidesisyon sa Bible. Hindi po ako ang magdidesisyon na itutuloy na lang natin yung pangalan, yung mga title na yan.
Yung atin lang pong trabaho bilang ambassadors, kung ano lang po yung andyan sa Bible, pag sinabing natigil na, natigil na. Pag sinabing napalitan na, napalitan na. Yan na yung pinalit ng Panginoon. Hindi po pwede na sabihin natin na ituloy na lang natin muna yan. No? Kasi hindi, that is against God's will po. Ilalagay na po natin sa ating sarili, ang ating mga sarili against God. Sabi nga diyan niya kay Apostol Paul, Paul, you are kicking against the prick. So kung susuwayin po natin yung sa Bible, sabi ng Panginoon, pareho lamang na sumisipa tayo sa isang matulis na bagay, na tayo din lang ang masasaktan. Kaya yung atin lang po, kung ano nasa Bible, pag sinabing bishop, yun na po. Hindi po natin pwede baguhin yun dahil nga lang mahirap yung requirements. Wala tayong magawa diyan sa Panginoon, mas siya yung nakakaalam. Yung atin lang kasi as Bible believers, mag-believe lang tayo sa Bible. Huwag po nating ligwatin. Huwag po nating ayusin pa. Ayos na yung Bible eh. Kompleto na yung Bible. Kung ano yung mas alam ng Panginoon yung ginagawa niya kaysa atin. Ang sa atin lang is to obey. No? Is to obey. Kasi maganda din naman yan eh. Kasi alam nyo, hindi naman ako kontra sa mga opisina na yan. Kung andid yan pa, pero malinaw sa Bible na tapos na yan, hindi na ang Panginoon ngayon nagbibigay. Kaya nga yung ginamit niya na verb is past tense, yung gave. Hindi giving. No? Gave, ibig sabihin tapos na nagbigay. Sino yung ibinigay? Sila ni Apostol Paul, Silvano, si Timoteo, si Barnabas, at iba pang mga ni-recruit ng Holy Spirit. Yan lang po sila. Yun yung naibigay na. Hindi na siya nagbibigay pa ng, ibig sabihin, progressive tense. Hindi na. So, wag natin pwede baguhin yon dahil lang gusto natin. Dahil lang nahirapan tayo sa requirements doon sa bishop. Who are we? Who are we, by the way, to change the mind of God? Wala tayong karapatan na baguhin yung isip ng Panginoon. At likewise, wala rin tayong karapatan na gamitin yung pangalan ng Panginoon na reverend at ilagay sa ating pangalan. Parang ganun lang kasimple, di ba? So, tonight, sa ating pag-aaral, ipagpatuloy po natin ang ating pag-aaral. At alam naman po natin na yung mga titles na yan, gustong-gusto po nila dahil nga po sa entitlement nga. Na-discuss na po natin kagabi yung mga reasons kung bakit na nagkikling talaga sila sa ganong mga titles. Unang-una, dahil nga mababasa at nababasa din nila na yung mga titles na yan para lamang sa mga Jewish people, sa mga tinawag ng Panginoon na mga leaders, para doon na mag-lead sa kanyang covenanted people nung sila ay tinawag niya mula kay Abraham hanggang nilagay sila doon sa Egypt at kinuha naman sila ng Panginoon doon sa Egypt at dinala doon sa promised land na i-promise ng Panginoon kay Abraham mismo. At noong time na yon nagbigay siya ng mga leaders, ng mga pastors, mga prophets, mga political leaders din nila noon, like the mga kings, at yung mga tao na yon with special protection from God during the time as long as they are obeying the commandments of God that was given unto them through their prophets. Okay? So, ngunit dahil nga hindi nga nila pwedeng kunin yon, dahil mga Gentiles naman tayo, at hindi na yan pwede gamitin dito sa dispensation of the grace of God, gumawa po sila ng isang theology. Pag-aaral ng tungkol sa Diyos. At yung pag-aaral na yan tinawag nila na replacement theology. At yung replacement theology na yan yung mga halos pinaniniwalaan ng mga denominations ngayon na sila na yung pumalit sa Israel. Dahil nga yung Israel ngayon is blinded, temporary cast away by God,
temporary na isinantabi ng Panginoon yung Israel. Kaya nga sabi nila, tayo ngayon ang spiritual Israel na pumalit sa Israel na bumagsak, na fall. Okay? So, dahil doon, kanila na rin daw ang lahat na promises sa Israel, sila na daw, sa atin na daw ngayon. Kaya nga, madidinig mo sa mga pastors na ito, ang mga members, yan yung Israel. Kaya gawin ng mga members ang lahat na dapat nila gawin, obedient, no? Magiging obedient sa sinasabi ng mga pastors, ng mga leaders, kasi yun nga ang sa doon sa program sa Israel. Yung mga prophets, yung mga leaders, sila yung sinusunod ng mga citizen ng Israel. Kaya yun ang gusto din nila. Dahil sila ang leaders ngayon as pastors, then yung mga members sa church, dahil yan yung mga citizen ngayon ng Israel, isusunod sa kanila. They will roll over those members dahil sila nga yung mga nagiging Israel at sila naman yung leader ng Israel. So dahil leader sila ng Israel, kaya ma-notice nyo yung mga pinapasunod ng mga pastor sa kanilang mga members, mga utos yan sa Israel. O kailangan mag-tithe ka, kailangan mag-first fruit ka para i-bless ka. Ano yung enticing words nila? Kailangan magbigay ka ng first fruit para i-bless ka. Magbigay ka ng tithe dahil kung hindi ka magta-tithe, ika-curse ka ng Panginoon, padadalahan ka ng devourer, magkakasakit ka, pag tinatrangkaso ka, devourer na yun, kaya hindi ka nagbigay ng tithe, pag na-hospital ka, pag may mangyaring masama sa inyo, devourer na daw yun. Pero pagka yung pastor yung may nangyari, pagka yung pastor na hospital, hindi naman aminin na devourer yun. Ano yan? Yan daw yung kagustuhan ng Panginoon. Kaya tingnan mo lang yung kalukuhan nila, no? Pagka yung members nagkasakit at hindi nakapagbigay ng tithe, devourer na yon. Pagka yung pastor na muntik na mamatay na heart attack, yan daw yung kagustuhan ng Panginoon. Piruin mo lang kung paano tayo niluloko nila. Kaya mga kapatid, ganito yon. Gusto nilang makuha yung mga title na yan upang patuloy na mailagay sa ilalim ng kanilang authority yung kanilang mga members. Ayaw nila, galit na galit sila, ang daming nag-react sa akin. Sabagay, ilan lang naman pala, hindi naman madami, meron siguro 3, isang asawa ng pastor, siguro dalawang pastor nag-react sa aking Bible study kagabi, no? Dahil nga daw natatamaan yung mga pastor, bakit inaano yung mga pastor? Sabi ko, hindi ako galit sa mga pastor. Galit ako, bakit ginagamit nila, walang personal, bakit ginagamit nila yung pangalan nila, yung title nila, to deceive people, to obey God's commandment that were given only to the Jewish people. Diyan, kasi panluloko kasi yan Panluloko, that is deception. You are teaching people to obey the instructions that were not given to them by God. And dahil yan sa maling turo din ng mga pastors. Kaya panluloko yan. Yung sinasabi nilang replacement theology. So, alam naman natin, iniisa-isa ko kagabi, no? Yung mga verses na kinukuha nila at i-apply nila sa kanila bilang mga pastors, yung touch not my anointed. But na-explain ko na yan kagabi na hindi yan applicable sa mga pastor dahil para lang yun sa kanila Abraham, Isaac at Jacob. Noong maliit, kukunti pa lang sila. Habang kukunti pa lang sila na nagtra-travel sila papunta sa kanilang promised land, no one can harm them during the time because they were protected by God. Walang army ng isang nation, Gentile nation, na makakatalo sa kanila noon, na makakaharm sa kanila. Dahil nga, tinutulungan sila ng Panginoon. That is why sabi ng Panginoon, touch not my anointed and my prophets. Okay? So, isa pa kiniklaim nila ay yung promise din doon kay Abraham, na I will bless you
those who will bless you, I will bless them. Okay? Will be blessed. So kaya nga sabi nila, huwag niyong kalabanin yung pastor, ha? Kailangan i-bless yung pastor para i-bless din kayo ng Panginoon. Kine-claim din niya nila. Ipara lang yan kay Abraham. Diba? Para sa nation Israel. So, doon naman sa Numbers 18 verse 21, dahil sila nga yung Israel, sila na yung leaders ngayon ng Israel, ang mga pastors na yan, members, yun yung citizen ng Israel, sila yung recipient ng tithes, sila yung tatanggap ng tithes. Kaya nga ang dalawang kamay, talagang tanggap-tanggap, walang kahiya-hiya, tinatanggap nila yung tithes na sinasabi dyan sa Numbers 18, verse 21 to 28, only the Levites are authorized to receive the tenth ng tithe. Levites lang. Kahit na yung ibang lineage, so, sa kay Judah, kay Benjamin, kay Aser, kay Gad, kay Naphtali, kay Manasseh, hindi sila pwede mag-receive ng tithe dahil nga meron silang inheritance doon sa land of promise. Meron silang portion of inheritance. While the Levites, wala silang inheritance na lupa. Kaya kanila yung tenth na ibibigay ng lahat ng tribes. Okay? Tingnan mo. Kaya nga tuwang-tuwa ang mga pastors niyan. Kung sila yung leaders ngayon, kaya ayaw nila alisin yung pastor, apostles, kasi sila magre-receive ng tithe because they are spiritual leaders of Israel. And their members is the spiritual leader, is the spiritual citizen of Israel. Pa natin? Naintindihan nyo? So, ano pa? Ha? Ito pa, dagdagan ko, ha? Kaya ayaw talaga nila na iwanan yung title na yan, kahit wala na yung title na yan ngayon. No? Dahil, sa isa pang malaking scam na ginagawa nila. Alam nyo, sorry, nabanggit ko yung word na scam, pero scam talaga eh. Magalit na magalit, pero scam talaga ito. Ano yon? First fruit. First fruits. Ha? Every January, tandaan nyo, December na ngayon? December ngayon? Anong nangyayari? Yun ang nangyayari ngayon ng November na ito. Thanksgiving. Ha? Sa Amerika lang naman yung Thanksgiving, pero tayo dito, puno rin ng Thanksgiving. Kasi yung Thanksgiving, money making. Ha? Money making din yung Thanksgiving na yan. So, anong ginagawa nila? Sa December, caroling. Pera na naman yan para sa simbahan. 13-month pay. Ang laki na naman ng 10% nila. Kasi nga, doon sa sila ngayong spiritual leader that are na qualified to receive the tithe. So, 13-month, may bonus pa, may sweldo pa. Ang dami nilang pera itong December na to. Kaya galit na galit sila ngayon dahil dinadala ko itong aral na ito, baka mabawasan. Baka mabawasan. So, alam nyo kung ano sa January, ano na naman yung tema nila? First fruits. Yan na naman yung bukang bibig nila sa January. Ano yung first fruits? Sabi nila, yung kanilang turo ng mga corrupt leaders na ito, ng mga pastors na ito, apostles, prophets, and evangelists, yung first fruit daw, isang buong salary mo ng January, ibibigay mo sa pastor. Ha? Hala kayo, nasa abroad kayo, lalaki sweldo nyo dyan. Sweldo kayo, 30,000, 40,000. Isang sweldo nyo, ibibigay nyo kay pastor. Kasi first fruits yan. Hindi yan sa inyo, sabi ni pastor. Kasi ang Israel nga, pinabibigay ng first fruit. Pero alam nyo ba kung ano ang first fruit? Naintindihan nyo ba kung ano yung first fruit? Pupunta, dadalhin ko kayo sa order ng Panginoon ng first fruit. Yung first fruit, isa yon sa mga major feast na ibinigay ng Panginoon sa Israel. Yan yung ikatatlong feast sa 7 feasts, sa 7 major feasts na ibinigay ng Panginoon for Israel's compliance. Okay? So, yung first fruit, malayong ang biblical first fruits
na itinuturo ng Panginoon doon sa mga Hudyo, malayong malayo sa pinagagawa ng mga pastors na ito. Isang buong salary mo sa isang buwan. Tingnan mo, buwan-buwan magbibigay ka na ng 10%. Magbibigay ka pa ng mission offering. Magbibigay ka pa ng offering. Magbibigay ka pa ng pastor's birthday offering. Magbibigay ka pa sa pastor's wife birthday offering. Magbibigay ka pa sa pastor's wife grandchildren offering. Magbibigay ka pa sa lot offering. Magbibigay ka pa sa building offerings. Magbibigay ka pa sa ano ito ngayon? Thanksgiving offering. Magbibigay ka pa sa ano ba? First fruit, ang dami-dami mo. Yung sana ko yung pera mo, kukunti na lang kung ibibigay mo. Kaya alam ko naman na talagang hindi naman nagbibigay yung mga members na yun. Sa totoo lang, nung baptist pa ka mo, totoo, nagbibigay kayo ng tamang totoo. Ako, aminin ko, talagang first fruit, hindi ako nagbigay. Pero tithe, nagbibigay ako dati nung baptist pa ako. Pero first fruit, hindi ko nagpaloko. Buti na lang, hindi din ako naloko. Muntik na. Muntik na. Tsaka, tingnan mo, sasabihin ng mga pastors, kung medyo mabigat talaga sa inyo yung 1 month na ibigay nyo ng sabay, pwede nyo namang i-installment. sorry medyo talaga natutuwa talaga ako bakit nung kalokohan nila. Kung hindi nyo raw kaya ibigay ng 1 month ninyo na salary, yung January salary nyo, pwede naman daw installment. Ha? Parang Bombay ha? Nakakatawa. Napakarami nilang style para lang makuha yung pera nyo. Kaya may utang na loob pa kayo sa kanya ngayon, sa pastor. Bakit? Kasi dapat 1 month ibigay nyo, pero installment lang. Kaya utang na loob nyo pa yan sa pastor. Kasi inalaw niya na installment lang. Naman nakakaya, no? Kaya alam nyo, tingin ko sa pastor ngayon, huwag na sumama yung loob nyo. Walang dignity, walang dignity, walang dignidad. Bakit? May dignity ka ba niyan? Yung ginagawa mo, puro pangungurakot? No? Dignidad ba yan? Ang hirap-hirap magtrabaho, kinukurakutan mo yung mga tao. Okay, so, let's go to Leviticus chapter 23 para malaman nyo kung ano itong first fruit, yung pangatlong feast na pinapaselebrate ng Panginoon sa mga Jewish people. Leviticus chapter 23. Malayong malayo. Sabi dito, chapter 23, verse 10. Verse 10. Yung Passover andito sasabihin ko muna sa inyo ang 7 feast ha. Ang Passover, ang una, Passover andito sa chapter 23 of Leviticus verse 5. Yan, basahin nyo yan ha. Then, ang pangalawang feast is andito sa verse 6. Yan yung unleavened bread. Okay? Ito yung pangatlo. Ito yung first fruit offerings or wave offering. Okay? Basahin ko. Verse 10. Speak unto the children of Israel. Say unto them. Kanino daw ito isasabihin ni Moses? Kanino? Speak unto the children of Israel. Kaya nga, spiritual Israel sila, kaya nga raw sa kanila na yan sinasabi. Biruin nyo, paano nila i-manipulate ang salita ng Panginoon. Just to fit their evil doctrine of asking for first fruit. But, sabi dito, speak unto the children of Israel, and say unto them, when ye be come into the land which I give unto you. Sabi ni ang Panginoon, sabihin mo sa mga anak ni Jacob, na kung dumating na sila doon sa lupa na ipinangako ko sa kanila, ano sabi?
and shall reap the harvest thereof, at mag-ani na kayo ng inyong harvest na inyong mga itananim sa inyong lupa. Ano? Sabi diyan. Then ye shall bring a sheaf of the first fruits. Magdala kayo ng sheaf, yung mga bundle. Kagaya pag nag-ani tayo, pag nag-harvest tayo ng palay, mayroong naka-bundle. Yan yung tinatawag na sheaf, no? Sabi niya dito, of first fruits. Then sabi niya dito, of your harvest unto the priest, dalhon doon sa priest. Okay? So, ito yung ibig sabihin doon. Pag nagtanim ka ng barley sa Israel, kasi nangyayari yung first fruit offering, bandang Nisan, the first month of the Jewish religious calendar, Nisan, sa atin dito, mga April to March to April, yan yung time na mag-harvest sila ng barley. So, pag-harvest nila, isang bugkos, sheaf, ang first fruit na tinatawag, yung mga barley nila may nahinog na, o may nagiging hinog na. Yan yung first fruit. Pero konti pa lang. Kaya tinatawag na first fruit. So, kukuha sila dyan, mag-harvest sila, at gagawa sila ng sheep, at i-offer yon sa Panginoon through the priest, sa pamagitan ng priest. Ano? At anong gagawin nila? Verse 11, and he shall wave the sheep before the Lord. I-wave ng priest. Ganito, hawakan niya ang sheep ng barley at i-wave doon sa Panginoon. I-wave ganyan sa Panginoon. Yan. No? That was the order of God to the Jewish people. Sabi dito, sheep before the Lord to be accepted for you, para tanggapin ng Panginoon para sa inyo. Yan yung first fruit offering, wave offering. It is a bundle of barley na kukunti pa lang na hinog, magkukuha na sila, mag-aani na sila ng kunti, at i-wave ng priest, Levitical priest doon sa Panginoon, kanyang i-offer ganon sa Panginoon, para tanggapin ng Panginoon. Yan yon. Yung first fruit is an offering unto the Lord, i-wave sa Panginoon. Hindi yan pupunta sa priest. Pero itong kakapal ng mumukha nila, kukunin nila isang sahod mo ngayon, i-barley dapat yan, first fruit yan, kaya tinawag na first fruit offering, first harvest sa kanilang barley. Yan yung first fruit offering. Ginawa ng mga talagang manipulator sila, no? Manipulate nila, isang buwan mo daw na sahod ngayon, yan yung first fruit mo. Nako, alam mo, ang dami na namang galit sa akin ito. No? Kulang na lang ipapatay ako ng mga ito Pero wala akong magawa Hindi ito pag-destroy na kanilang hanap buhay, kasi hindi dapat nila ito hanap buhay. Hindi dapat, kasi nagagalit sila Paano lang kami, magugutom na kami, hindi na mabigay yung mga tao? Hanap buhay namin ito? Nako, no. Hindi nyo dapat ito hanap buhay. Para dapat sa Panginoon to, for command niya sa Jewish people, sa nation Israel, hindi para sa body ni Christ, hindi para sa atin sa dispensation of the grace of God. At hindi ito pwedeng gawin yung hanap buhay para ikahahanap, para ikabubuhay ng mga anak nyo. Kaya nasabi ko, tingin ko sa inyo walang dignity. May dignidad ka pa kung nabubuhay ka sa pangungurakot sa iba na nagtatrabaho, lalo na yung sinasabi mong mahal ko kayo, mga members ko kayo. Aba, hindi mabuti yon, hindi maganda yon. Kaya alam mo, thank you so much doon sa mga nag-a-advise sa akin online. No? Mayroong nag-a-advise sa akin. They are actually treating me as their brother in Christ. Bro, pwede ba wag na lang ganon, kasi parang
ang sama ng dating, hindi ba cute ang dating, hindi ba para bang hindi daw proper kasi too harsh. Ano na lang gagawin natin dito sa salita ng Panginoon? Itatago na lang natin ito? Iko-compromise natin ang truth for the sake of huwag tayo. Alam mo, kahit ano kasing, hindi ko kasi pwede, iwan ko pa paano ko sasabihin ito na hindi masaktan. Na ang first fruit, hindi dapat natin gagawin, pipirahin ng mga leaders ng church. Ang tithe, hindi pwede na magiging pira nila ang tithe. Bakit? Hindi na kasi yan command sa atin, sa mga tao ngayon in this dispensation of the grace of God. Kaya kahit anong pasabi ko, kahit anong word ang gamitin ko, kahit anong salita ang gagamitin ko para hindi masakit, masakit pa rin pakinggan yan kasi ang tinatamaan dyan, yung ego, at belief nila, at stand nila, kaya pasensya na. Mas mabuti na yung magkabukingan tayo para sa totoo. Ganito meron nga isang pastor nagsabi sa akin kasi hindi tayo dapat magsalita ng masasakit sa mga pastors. Okay, as you sabihin na natin, sabi ko, pastor din siya kasi. Okay, hindi tayo magsasalita ng masakit sa mga pastors. Iilan lang yung mga pastors, pero yung members na naluloko nila, ilan? Hindi naman tayo maawa sa mga members na naluloko, bigay ng first fruit, ng tithes, kahit hindi naman dapat gawin nila. Ganun ba yon? Ihiramin ko na lang yung line ni Duterte. Maawa tayo sa mga drug addict at mga drug posers na pumapatay, nire-rape yung mga Hindi tayo maawa sa mga na-rape at sa mga family ng mga nasira dahil sa mga drug posers. Line ni Presidente Duterte yun. Hiniram ko lang. Ganun ba? Dahil naawa tayo sa mga pastors? Sila may awa ba sa mga members nila? Sabihin na nila kasi yung pangkamo naman nila, pag nabigay kayo, ibe-bless kayo. Ewan ko lang. Sa totoo lang, na-bless kayo dahil nagtrabaho kayo. Siguro yun ang konsolasyon nyo. Dahil nagsipag kayo para may ibigay kayo, yun. Pero hindi totoo yan. Na-bless kayo dahil nagbigay kayo ng tithe, wala yan. Hindi totoo yan. That verse in Malachi is not working today. Why? Because God's instruction today that are at work are God's instructions from Romans to Philemon. Yan yung at work ngayon. Lahat ng makita mo doon sa Genesis na instruction hanggang Acts chapter 7, wala yon. Postponed na yon. Not working. Kaya kung gusto mo ma-bless sa panahong ito ng dispensation of the grace of God, ito ang tamang giving, ito yon. Ito, para hindi kayo maligaw. Pag nagbigay kayo sa local church, ito, punta tayo sa 2 Corinthians 9:7. Sabi dito, Paul is not against giving. Paul is against tithing. The dispensation of the grace of God is not against giving, for the work of the ministry, giving for the work of the ministry. Ang pagbigay nyo para sa work of the ministry, hindi para napakainin yung pastor nyo or yung bishop nyo o yung ambassador na nag-lead sa inyo. Hindi. Yung ibibigay nyo, hindi para kainin nila. Kasi yung ambassador, yung bishop ngayon, kagaya ni Paul, nagtatrabaho day and night upang hindi magiging pabigat sa mga members doon sa Thessalonica and in some other local churches that was established by Paul in Corinth, in Ephesians, in Thessalonica, in Colossians, di ba? Hindi na pabigat si Paul. Hindi siya na yung lahat ng pagkain niya, pinakain din naman siguro siya. Alanganin naman pag pumunta sa bahay nila, talagang that is hospitality, no? Na pakakainin mo. Pero hindi yung talagang
siya na yung nagiging pabigat na siya sa isang pamilya o sa isang local church. Hindi ayaw ni Paul ng ganoon. Ayaw ni Paul. Sabi niya, we labor day and night. Ano? So that we will not be chargeable unto you. At ginagawa niya yon, sabi niya, for an example. Para maging example. But yung example na yan, ayaw talaga sundin ng mga leaders, ng mga pastors, mga apostles, ng mga prophets, ng mga evangelists ngayon. Ayaw nila sundin. Bakit ayaw nga nila maging pattern si Paul? Ayaw nilang sundin. But tingnan mo, 2 Corinthians 9:7, sabi dito, every man according as he purpose in his heart. Ito yung giving natin ngayon. Every man or woman, as he, basahin nyo dyan, purpose in his heart. So let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Hindi necessity, hindi ka nire-require magbigay. Hindi ka dapat nakakarinig na magbigay ka ng ikapulo. Because it is you kung ilan yung i-purpose mo sa iyong heart. At sabihin ko sa inyo yung Malakay 3:10, may curse yun, may blessing. Dito, sabihin ko sa inyo, walang curse. Itong giving na ito, walang curse. Napakaganda ng giving ngayon. If you give what you purpose in your heart, not of necessity, hindi kay kailangan talaga, hindi kay nire-require ikaw, then listen to this, verse 8, ito yung blessing, walang curse. Titingnan mo, doon sa Malakay, pag di sila nag-type, there will be curse. Pag nag-type sila, there will be blessing promised by God. But dito sa giving, sa dispensation of the grace of God, walang curse. Meron lang blessing. Tingnan mo ang blessing. Verse 8. And God is able, what? God is able to make all grace abound toward you. Yan yung blessing. God is able, in this dispensation of the grace of God, to abound grace toward you. Ano, para yumaman ka? Na inambisyon ng mga pastor? Para gumanda ang buhay mo at makapagpatayo ka ng mansyon? Para magrami ang sasakyan mo? Para lumapad yung kalupaan mo? No, sabi dito, that ye always, what? Having all sufficiency in all things. Para sufficient ikaw in all things. Meaning, all that you want will be provided. All that you need, will be provided. Not all that you want. Kasi, iba yung you need, yung need mo, at saka yung want mo. Yung need mo, talaga yung kailangan mo yan. Pagkain, pangdamit, pangbahay, pangbayad sa kuryente, pangbayad sa school. What are those basic needs will be met sufficiently by God. Kaya ito, sabihin ko sa inyo, pag kayong kinakapos tayo, members of the body of Christ, sa ating buhay, check nyo tong verse 8 at verse 7. Baka hindi cheerfully, baka you are giving grudgingly, and baka po naman, hindi tama ang pagbigay natin. Kaya nga, hindi nami-meet sufficiently ang mga needs natin. Yung want naman, yung want, gusto mo, pero hindi mo naman sana kailangan. Gusto mo bumili ng mansion. Gusto mo bumili ng kotse, hindi ka naman marunong mag-drive. Wala ka naman paggagamitan, gastos lang yon. Mahal ng gasolina ngayon. Gusto mo bumili ng mansion, dalawa lang naman kayo, 3, 4. Yun yung want. Hindi pa promise ng Panginoon yun. But yung need will be sufficiently
met kung magbigay ka according to verse 7. Okay? Oh, mukhang walang heart ah. Ha? Bakit mukhang walang heart diyan? Ito yung giving natin ngayon. So, ano? So, bakit ayaw nila yan? Ayaw nila iwanan yan. Yung title na yan. Dahil nga doon sa first fruit na yon. Okay? Kuha natin. So, ito ba? Bakit ayaw nila iwanan yung... Bakit tuwang-tuwa sila na magiging spiritual Israel sila? Punta tayo sa Matthew chapter 28. Ito pa isa. Ginagawa nila money making. Matthew chapter 28. Verse 18. Sabi dito, verse 19. And umpisa natin 18. Sabi dito, Matthew 28 verse 18. And Jesus came and spake unto them saying, bago lang na-resurrect si Jesus Christ. Jesus Christ about to ascend to heaven. Sabi dito, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. So, gustong-gusto nila magiging spiritual Israel para tuparin nila ito, kaya pinangalanan nila itong Great Commission. Wala naman nakalagay dito na Great Commission ito, pero nilagyan nila ng pangalan na Great Commission at ino-obey nila, sila daw ang nagpo-fulfill kasi nga yung Israel, hindi ito nagawa ng Israel, kaya nga sila yung spiritual Israel, kaya sila na ngayon ang nagpo-fulfill. Kaya, tingnan nyo, ang dami nilang missionary to Africa, ang dami nilang missionary to Cambodia, Vietnam, Kenya, Nigeria, sa mga African countries, China, nung hindi pa mahigpit sa China, meron akong alam na pumunta doon. So, saan pa? Sa Amerika, wala. Meron pumunta sa Taiwan, sa Thailand, sa Malaysia, nagpapadala sila ng misyon. Sasabihin ko sa inyo, anong meron sa misyon na yan? Ha? Anong meron dyan? Pera. Pera na naman. Kaya nga, every denomination, meron sila mga sobre for mission offering. Pero alam nyo ba yung racket nila dyan? Pasensya na sa word na nagamit ko, racket. Kasi, alam nyo naman, laking kanto din tayo kanto boy din tayo. So, racket, ano yan? Meron na yan silang Asian, anong tawag yan sa Manila, na doon pinapadala yung mga pera sa mga missionary. Pero alam nyo ba na, meron akong alam dito sa Iloilo, na Baptist Church din, na yung mga mission offering nila, hindi naman pinadadala sa mga missionary. Ha? Pero, ayaw maglagay ng report sa bulletin board kasi sila na raw bahala ng pera na yon. Bakit nahuli? Paano ko nalaman na hindi pinapadala? Minsan may dumating na missionary galing sa Africa. Nakausap namin. Yung isa nga nakausap, pastor na rin ngayon ng Baptist. No? Medyo marami na rin sila. Kasi Baptist nga. So, ngayon, sinabi din sa akin, tinanong daw yung missionary na yon kung napadala yung kanyang mga monthly support. 3 taon na siya doon. Wala daw dumating. Biruin mo, wala daw dumating. Ngayon, nabisto yung pastor, sabi ng pastor, ngayon ko na lang ibigay, buo na lang 3 taon. Alam niyo, racket nila, no? Kasi yung mission na yan, racket din yan. Bibigay ng mission offering, then sila na bahala, sagutin na daw yun sa Panginoon, sila na daw ang responsable niya sa Panginoon. Yun na nga, racket din yan.
Kaya nga, ayaw nila iwanan ng pagiging spiritual Israel dahil nga dyan sa mga gawain na dapat sa Israel. Inaako nila para yung blessing mapupunta din sa kanila. Hindi nyo kaya i-refute yan sa akin dahil I am a Baptist for 30 years. Alam na alam ko yung pasikot-sikot na yan. Kahit yung mga fake artists na yan na galing din sa Baptist, hindi nyo ako pwedeng maisahan dyan. Alam na alam ko yan. So, punta tayo ngayon. Na-explain ko na, meron na tayong video kung bakit natapos na yung pagbigay ng Panginoon ng opisina ng ng mga pastor, apostol, evangelist, at prophets. Wala ganong issue sa teacher kasi dala naman doon sa bishop ang pagiging teacher. At saka hindi sila ganahan na tawagin na teacher kasi walang authority yung teacher. Under ng pastor sa isang denomination yung teacher. Yung kadaming teacher sa church ng denomination, kahit sa Baptist, wala nga na namang income yun eh. Yung mga teachers dyan eh. Ando naman lahat sa pastor eh. Kanya lahat yun. Kaya gusto talaga nila yung pastor. So ito, sabi doon sa Ephesians chapter 4, verse 11 to 13, yung pagbigay ng pastor gave past tense, tapos na. Kasi yung trabaho nila noon is to mature and edify the early church na hindi pa makakabasa ng kabuuan ng Bible dahil hindi pa natapos ni Apostol Paul ang pag-fulfill ng Bible, pagsulat. Ang abundance of revelation wala pa. So nung dumating na yung abundance of revelation kay Apostol Paul, na sinasabi niya diyan sa 2 Corinthians, 2 Corinthians ba 'yon? Oo. 2 Corinthians, basahin natin, abundance of revelation. 2 Corinthians chapter 12 verse 7. Sabi dito, unless I should be exalted above measure through the abundance of the revelations, there was given to me a thorn in the flesh, the messenger of Satan, to buffet me lest I should be exalted above measure. Sabi ni Paul, alam nyo, kung hindi lang sa thorn of the flesh, parang magmalaki na ako because of abundance of revelation na inibigay na sa akin. Bakit? Kailan ba nangyari yung abundance of revelation? Nung si Apostol Paul ay dinala na ng Panginoon doon sa third heaven at pinakita siya sa kanya ang glory ng heaven na kung saan siya pupunta pagkatapos ng pag-rapture. Okay? Doon nangyari yung abundance of revelation. Then isinulat na niya, then ang perfect one, dumating na. That because of this perfect one, those that was in part should be done away. Natapos na yon, including pag-give ng mga pastors, apostles. Doon yun natapos ang pag-give ng matapos na sulat ito ni Apostol Paul. Ngunit, ewan ko kung bakit hindi nila maintindihan yung gave at saka till sa verse 13. Ayaw nilang tanggapin yun na natapos na yung pagbigay ng mga pastors. Nagkikling pa rin sila sa title na yan dahil nga doon sa mga nasabi ko ng dahilan. Gusto nila maging Israel, gusto nila magtanggap ng tithe, gusto nila ng protection, daw siya, touch not my anointed, gusto nila mag-missionary para may pera. Yun talaga yung mga dahilan. Hindi naman natin makita kasi kung yung purpose nyo lang na mga pastor na ito is mag-preach ng katotohanan, na mag-preach ng gospel in this dispensation of the grace of God, kahit walang title, pwede tayo mag-preach. Ako, ayokong tawagin ng pastor. Brad lang. Kasi walang office ang pastor ngayon. Brad, okay na yan. Pwede naman tayo mag-preach kahit walang title. Bakit? Sarado ba yung bunganga mo kung wala kang title na pastor? Hindi ka ba makapag-preach kung wala kang title na pastor? Hindi ka ba makapag-preach ng gospel of the grace of God kung wala kang title na apostol? Hindi ka ba makapag-preach kung wala kang title na prophet at evangelist? Bakit hindi ka makapag-preach?
Dahil habol nyo talaga yung title na yan upang i-immerse nyo yung mga members nyo being leaders of spiritual Israel. Gusto nyo i-immerse ang inyong mga members sa mali nyong power, sa authority nyo na hindi nyo naman dapat panghawakan. Ha? So, wala na opisina ng pastor. Hindi na natin pwedeng baguhin yung salita ng Panginoon. Hindi na natin, kahit na mali pa yung pagkaintindi nyo dyan, sa gave at till, sa verse 13 ng Ephesians chapter 4, talagang tapos na yan. Kasi gave nga, nagbigay, hindi bumibigay ngayon, hindi nagbibigay, kundi nagbigay, past tense. Babaguhin nyo pa, itutuloy nyo pa rin. Dahil nga lang mahirap yung qualification ng bishop. Ano ba tayo? Nagiging Bible corrector na tayo niyan, hindi na tayo Bible believer. Who gave you the authority to correct the Bible? Mali ba yung Panginoon? Kahit ano pang ating educational attainment dito sa mundo na ito, kahit ano ka pa, doktor, lawyer, PhD, o presidente, o ano pa yung nakuha mo sa secular na education, you are not authorized to correct the Bible. Only God can change this. But listen to this, even God will not change His word. His word is settled in heaven. Even God, ang Diyos mismo, tinutupad ang kanyang mga salita. Kasi kung hindi niya ito tuparin, ay magiging sinungaling siya. Tayo, dahil nga lang nahirapan tayo sa requirement ng bishop, babaguhin na natin? Sino tayo? Wala tayong karapatan. Okay, so punta tayo ngayon sa argument. Sabi nila, Brad, yung pastor at saka bishop, pariho lang yan. Nako, sasabihin ko sa inyo, maling-mali yan. Yung pastor, sabi dito, God, I will give you, doon sa Jeremiah 3:15, sabi doon, I will give you pastors according to mine heart, to teach you understanding and knowledge. That is the work of the pastor, supposed to be. No? Ngunit alam naman natin, yung mga pastor sa Israel, naging brutis. Okay? So, give. Ang pastor, bigayan ng Panginoon, walang qualification. Sa Old Testament, sa Israel, purely Jews yung mga pastors nila, walang Gentile. Sa ngayon, sa dispensation of the grace of God, nagbigay din ang pastor, wala ang Panginoon, walang qualification din. Si Paul nga, kung bishop, hindi qualified si Paul. Bakit? Masama ugali ni Paul. Masama ugali ni Paul. Parang sa kaibigan ko, na masama ugali ni Paul. Kagaya ko rin, masama ugali, sabi nila. O, di ba? Sabi ng mga fake RD. So, tingnan mo, si Paul masama ugali, mamatay tao pa nga Nambubugbog pa si Paul Binubugbog niya yung mga kasama ni Peter na believer ng Kingdom Sense. Magandang ugali ba yon? Ngunit, ginawang apostol. Dahil walang requirement yun. Depende yun sa God kung sino i-give niya. It was God's prerogative and the Holy Spirit kung sino yung i-recruit nila na pastor, apostol, evangelist sa dispensation of the grace of God. At alam ko, mayroong Gentile, mayroong Jew. Si Paul, Jew. Si Barnabas, Jew. Si Silvanus, Gentile. Si Timothy, Mistizo. Okay? So, bakit hindi magkapareho ang pastor at saka ang bishop? Unang-una, sa pagbibigay, ang pastor ibinibigay ng Panginoon, ngunit ang bishop, punta tayo. 1 Timothy chapter 3. Yung bishop, sabi dito, this is a true saying, if a man desire the office of a bishop, he desireth a good work. Ano yon? Ang bishop,
hindi binibigay ng Panginoon. Dinidesire mismo ng tao na gusto maging bishop. Yung function nila ng pastor, almost the same. Okay? Almost the same. To edify, to feed the flock of God, di ba? To feed the saved, the local church of the Word of God, no? But their ang pag-recruit sa kanila very different. Ang pastor is given by God, was given by God, but the bishop should desire that office. Anong kaibahan? Ang kaibahan sa protection kag blessing. Ang pastor, habang siya ay tinawag ng Panginoon, binigay noon sa church, may protection na special sa Panginoon. Kagaya ni Paul. Habang si Paul, tinawag mag-pastor, mag-apostol, hindi pwedeng pakialaman. May protection sa Panginoon hanggat hindi natatapos ang kanyang trabaho. Kaya habang hindi natatapos pa ang trabaho ni Paul, may protection siya, hindi siya namamatay. Kahit kinagat ng ahas, hindi namatay. Walang hindi tinablan. Kahit nga, meron silang power na ibinigay ng Panginoon. Nakabuhay ng patay. May power sila noon. Ngunit ang bishop, walang ganon. Walang power, walang protection. Hindi ginutom sila ni Paul. Talagang kahit nagtatrabaho din siya, pero talagang supplied sila. Kagaya ng sila Abraham, sila Isaac, sila Jacob, sila Moses, talagang protected and supplied by God yung kailangan nila during that time. Kaya yun yung mga pastor. Kaya yung mga pastor ngayon na walang opisina, gusto pa rin nila magiging pastor, gamitin yan, para makuha nila yung mga entitlement na yon, yung mga blessings na yon at protection, pero talagang wala na yan. Kaya tingnan mo, mga pastors, nagkakasakit, marami ring pastor na naghihirap. Kasi nga hindi na yan ngayon, wala nang pangako sa inyo ang Panginoon ngayon na gano'n, at yung office nyo, hindi na yan blessed ng Ginoo, hindi na yan tawag ng Panginoon, inyo na lang yan, sarili nyo na lang gawa yung opisina nyo na kayo ay magpastor. Okay? So, bakit? Sabi dito, ang bishop naman, dahil desire mo yan sarili sa iyong sarili, kahit maghirap ka, kahit magkasakit ka dahil sa trabahong yan, wala kang sisisihin. Hindi mo masisisi ang Panginoon. Panginoon, di ba, dapat iniingatan mo ako kasi nagtatrabaho ako bilang bishop. Hindi mo masabi sa Panginoon yan. Bakit? Bakit? Nilagay ba kita dyan? Ikaw nag-desire ng office na yan, Ikaw may gusto niya na. Yun! Yun. Kaya ayaw nila ng pastor, ayaw ng bishop. Kung namumulubi ka, wala ka ng pagkain sa misa mo, dahil tamad ka, ayaw mo magtrabaho, hindi mo pwedeng sabihin sa mga members ng local church na, hindi nyo ako binibigyan kasi, tungkulin nyo na supplyan ako kasi tinawag nyo ako. No! Ikaw ang nag-desire ng office na yan, hindi ka tinawag ng mga members of the body of Christ. Ikaw ang nag-desire na mag-lead, mag-edify ng mga tao na yan. It was your desire. So, you cannot blame them kung wala kang kakainin dahil hindi ka nagtrabaho. Di ba? Kaya nga ayaw na talaga nila ng bishop Kasi ang hirap Ang hirap daw. Tingnan mo. Sabi dito, ang requirements, ang qualification. Sa pastor, walang qualification. Basta ibigay ka naman Panginoon. Kahit saan ka galing. Pagka ni-recruit ka ng Holy Spirit noon sa dispensation of the grace of God, sa early part, talagang magiging pastor, apostol, prophet ka, evangelist. Diba? Dito, napakaraming requirements. Sabi dito, a bishop then must be blameless.
Walang masabing masama sa iyo. Ngayon, kasi ayaw ng pastor dito dito pa lang baka bumagsak na. A husband of one wife. Dito maraming pasadong pastor dito. Maraming pasadong pastor dito kasi talagang marami sa pastor, isa lang talagang asawa. Hindi gaya nung nasa Cagayan, no? Vigilant. Ano ba itong vigilant? Maamping. Mabinantayanon sa kanyang sariling buhay, hindi sa buhay ng iba. Gano'n. Oh. Pero alam nyo ba yung pastor, halos lahat ng chismis alam? Ha? Oh. Kasi nga, sober. Ano ba yung sober? Sana ba yung Tagalog na na Bible? Ha? Tapos, of good behavior. Ito, talaga namang mababait yung mga pastor. No? Mababait. Ha? Mababait. Kung members yung kaharap. Given to hospitality. Up to teach. Ito, medyo up to teach. Kaso nga, mali-mali naman yung tiniteach ngayon. Dahil karamihan sa mga pastors, hindi marunong mag-RD. So, talagang mali yung tinuturo. Hindi talaga qualified. No? Not given to wine. Ito, marami naman ito. Na pastors talaga, hindi uminom kung walang nakakakita. Diba? Oh. Not striker. Ano tong striker man? Not greedy of filthy lucre. Dito sabihin ko sa inyo, halos bagsak. Bakit? Tungkol sa pera ito Hindi daw sungak sa pera. Hindi sakim sa pera. Pumunta kayo sa mga denomination. Baptist, lalo na sa Baptist. Yung madidinig nyo sa pulpito, puro pera, project, para magbigay yung members ng pera. Kaya nga, ewan ko, tuwang-tuwa naman yung mga members na niloloko na sila. Ha? Greedy of filthy lucre. Kaya ayaw nila sa bishop kasi dito bagsak na naman sila. Patient. Ito, medyo pasado sila dito. Pasensyoso to sila. Hintay sila tuwing Domingo. Talagang patient talaga sila. Naghihintay talaga tuwing Linggo. Tuwing January, merong first fruit. Talagang patient. Not a brawler. Ito, hindi rin. Ito, brawler yung pastor. Hindi rin. Ito, not covetous. Nako. Ewan ko lang. Huwag ko nang sabihin. One that ruleth well his own house. Marami din dito pasado. Kasi marami ring pastor na talagang na-manage nila yung sarili nilang family. Pero maraming bagsak dito. Dito sa Iloilo, daming bagsak dito. Sa that ruleth well his own house. Marami dito. Kasi marami kong alam na pastor, lalo na sa Baptist, yung anak nila, nanganak, wala namang asawa. Di ba? Nanganak, wala namang asawa, urbana, Ilonggo. Kaya ibig sabihin, yung pastor na yon hindi nakapag-rule over sa kanyang family well. Kasi nga, hindi nga siya ginagalang ng kanyang anak na babae. Di ba? Sabi dito, having his children in subjection with all gravity. Ibig sabihin, na talagang sumusunod sa kanyang pagro-rule yung kanyang mga anak. Ang daming pastor bagsak dito. Di ba? Kahit na nga yung, alam ko nga sa Cebu, yung malaking simbahan dyan, talagang napakabait ng pastor dyan. Talagang saludo ako sa bait. Pero bagsak din siya sa anak niya dito. Kasi yung anak niya dito, dyan, sa Cebu, talagang may problema din. Nagkaanak sa isang babae. Ganon. So, dito nga sa Iloilo, meron pa nga Di ba? Ayoko na lang sabihin kasi parang hindi na rin siguro dapat. Huwag na lang sabihin. Mas masama pa nga itong alam ko huwag na lang. For if a man know not how to rule his own house, how shall he take care of the church of God? Wala, talagang bagsak na naman dito. Not a novice, hindi bago.
O ngayon, sasabihin ko sa inyo, wala talagang qualified sa mga pastors ngayon na mag-bishop. Bakit? Kaya ayaw nila talaga mag-bishop. Bakit? Not a novice. Ano bang ibig sabihin ng novice? Hindi baguhan sa faith. Ikaw pastor ka ngayon, hindi mo nga alam ang rightly dividing the word of truth. Hindi mo nga alam ang mystery program ng Panginoon. Ibig sabihin, wala ka pang kaalam-alam. Hindi ka lamang nabaguhan ka lang, kundi talagang stranger ka sa tamang doktrina. Kaya hindi talaga pwede ang pastor maging bishop. Kasi hindi baguhan. Dapat mag-bishop, matagal na ang alam. Alam na niya ang doktrina, matagal na. Andiyan na siya sa sound doctrine ni Paul. Matagal na siya dyan, hindi siya novice. Ikaw pastor ka ngayon, natuto ka ngayon pa lang, hindi ka pwede kasi novice ka pa lang, baguhan ka pa lang. Diba? Lalo na yung pastor na wala talagang alam ng rightly dividing the word of truth. Talagang hindi pwede mag-bishop. Kaya nga eh. So, tingnan mo, lahat na to ng mga requirements, hindi ko na lang itutuloy. Kasi, chapter 7, hanggang chapter 7 naman, no? Not a novice, diyan lang tayo. Hanggang diyan na lang. So, mayroong nagsabi sa akin, actually a friend, an RD, sabi niya, i-consider natin, Brad, i-consider natin yung 1 Timothy chapter 2 verse 2. 2 Timothy chapter 2 verse 2. Ano ba ito? 2 Timothy chapter 2 verse 2. Sabi dito, and the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Okay na lang daw, patuloy na lang daw muna ang pastor kasi nga raw, i-consider itong verse na to. Bakit? Pastors ba ito? Pastor lang ba ang makapagturo na who shall be able to teach others? Pastors lang ba ang makapagturo? Ang tinutukoy dito ni Paul na magturo man si Timothy na mga men, elders sa church na kanyang sinasakupan ng mga tao na able-bodied na makaturo din ng gospel. Kagaya ng isang group na mga believers. Mayroong mga tao dyan not necessarily pastor na pwede rin magturo. Kaya dito sa atin, marami nang pwede magturo. Andyan si Brad Saul. Andyan si Brad Charles. Andyan yung mga online teachers natin, mga online brothers natin, Brad Jules, pwede makapagturo. Andyan si Brother Leonardo de la Cruz, magjo-join sa atin sa Sunday, sa ating Google Meet, meron tayong bagong kapatid, taga-Caloocan yan siya. RD, talagang RD, mid-Acts 9, magjo-join sa atin sa Sunday, invite natin siya sa Google Meet, at nagpapasalamat ako na meron na tayo mga kasama na able to give immediate answer sa ating mga kapatid na mag-a-ask ng mga question during sa atong Google Meet. No? Masaya tayo at andyan si Brad Jules, andyan si Brad Charles, andyan yung iba nating mga kapatid na able-bodied na makapagsagot ng mga immediately na mga online question during sa ating Google Meet. Madagdagan tayo ng isa, si Brother Leonardo de la Cruz. Caloocan po yan. So, meron na tayo isa pa sa Caloocan, si Brad Joel sa Caloocan. Meron pa i-pray natin si Brother Attorney Bersabal, no? Attorney Bersabal, Abinales. Pray natin na maka-join din sa ating Google Meet, no? Kung meron siyang time. Kaso nga lang, medyo conflict yung time natin sa kanyang time dahil meron din siyang online Bible study every Sunday, 3 o'clock p.m. together with Brother Jimmy Justiniani.
yung mga Mindanao natin na kapatid, ano? Mga full-blooded RD ito, ha? Na nag-aaral pa rin, ano? Ang masasabi ko lang, kung ano yung sa Bible, yan yon. Huwag na nating i-compromise dahil nga mahirap yung office of the bishop, mahirap ang qualification, ipatuloy natin ngayon yung pastor kay tapos na. That is disobedience to our Lord Jesus Christ. Tingnan nyo ha, bakit na talaga walang pastor na sa dispensation of the grace of God after sulat na yung perfect word of God? Alam nyo, ang book of Timothy, 2 Timothy, this is the last book that was written by Paul. He was at this time imprisoned at Rome. Nasa prisuhan na siya nito sa Rome. Kaya sabi niya dito, 2 Timothy chapter 4 verse 13. Sabi niya dito verse 11. 2 Timothy chapter 4 verse 11. Sabi niya, only Luke is with me. Take Mark and bring him with thee, for he is profitable to me for the ministry. And Tychicus have I sent to Ephesus. The cloak that I left at Troas with Carpus, when thou comest, bring with thee, and the books, but specially the parchment. Alexander the coppersmith did much evil. The Lord reward him according to his work. Of whom be thou were also, he hath greatly withstood our words. At my first answer no man stood with me, but all men forsook me. I pray God it may not be laid their church. Notwithstanding, the Lord stood with me and strengthened me, that by me the preaching might be fully known, at all the Gentiles might hear. I was delivered out of the mouth of lion. At this time, Paul was imprisoned in Rome. Kaya kailangan niya ang cloak, yung coat, dahil malamig sa prisuhan, sa kulungan at this moment of time. This is his last days. Bakit hindi niya sinabihan si Timothy at i-exhort bilang pastor? Bakit niya in-exhort si Timothy as a bishop? Dahil nga, alam ni Paul, tapos na ang office of the bishop, of the pastors. At alam niya nang tinuro sa kanya ni Jesus Christ, ang nireveal sa kanya ni Jesus Christ, na ang mag-a-assume ng office ng mga pastors ay opisina na ng mga bishop. Kaya mamamatay na lang si Apostol Paul, bishop yung minimension niya, hindi mga pastors, kasi alam niya tapos na ang Panginoon magbigay ng mga opisina na yon. Sana po maintindihan natin. Ano? And by the way, kung hindi ka qualified dito, mag-bishop, ito nga ang sasabihin ko You are ambassadors. You are still qualified to preach the word without that title as pastor, apostle, evangelist, and prophet. Kahit nga walang title, pwede tayo mag-preach As long as we know the gospel of the grace of God. As long na alam natin na yan yung gospel ngayon. As long as you are saved by the gospel of the grace of God. Hindi na natin kailangan talaga yung title. No? But kung gusto mo talaga na opisina, then meet the qualification of the bishop. So, alin ba ang mas maganda? Yung may dignidad tayo na nag-preach ng salita ng Panginoon dahil nabubuhay tayo ng tama sa ating sariling sikap, or yung nabubuhay tayo sa bigay ng iba. We are na para tayong beggars na nagpapalimos galing sa income ng iba. In a manner na parang scammer na tayo dahil nga hindi na yan pinapagawa ng Panginoon ngayon. Hindi na yan ang tithe ngayon, wala yan ngayon in this dispensation of the grace of God. We have our own giving, and that is according to what God hath purposed in your heart. And God will meet all
your needs sufficiently. Okay? So, any question po? Meron po ba tayong mga tanong? Sana po naging maliwanag po yan sa atin. At in the next studies, meron tayong mga sasagutin na mga questions or mga yung mga paratang sa atin ng mga fake RDs. Okay? So, thank you so much. At sana po ay naiintindihan na po natin. Huwag po nating hayaang i-correct ng iba yung Bible. Kung ano yung nakasulat, we are believers. If you claim you are a believer, your work, when you read the Bible, rightly divided, is to believe, not to correct the Bible. You don't have the authority to correct the Bible. Kahit ano pa yung napag-aralan mo dito sa mundo, kahit lahat ng title, PhD, DDD, lahat na HD, andyan sa title mo, sa pangalan, nakakabit sa pangalan mo, you are not authorized to change what God hath said in His instruction to us in this dispensation of the grace of God, and even His instruction to the Jewish people in time past, and His instruction to the Jewish people in the ages to come. You don't have the right to change that. If you do that, you are not a Bible believer. You are a Bible corrector. So, thank you so much for sa ating mga kapatid, na nag-change. Ingat po sa mga fake RDs na naglalaganap ngayon upang i-destroy ang tamang turo. Rightly dividing the word of truth. Yung mga fake RDs na yan, yun yung mga maling nagtuturo ng salita ng Panginoon na yung body ni Christ daw doon mismo na umpisa pa lang sa cross. Yan yung mga fake RDs. Katatapos na nila ng conference nila sa Baguio, at makikita natin yung stand nila maling-mali. Wala talaga. Nag-comment nga ako doon Sister Josephine nag-comment din doon. In-erase nila. Nag-comment ako doon. Sabi ko, kung naniniwala kayong si Peter kasama sa rapture, at naniwala din kayo na si Peter ay magre-reign in Christ 1,000 years earthly kingdom, saan yung verse na magtuturo ni si Peter at ang kanyang mga kasama bumaba galing sa langit? Ayaw sagutin. Napaka straight na tanong, pinapaliko-liko pa, ayaw sagutin ng diretso. Verse lang naman hinihingi ko. Ayaw maibigay dahil nga wala naman makita sa Bible na si Peter at ang kasama niya mga apostol bumaba galing sa langit papunta dito sa earth. Kasi nga hindi naman makasama yan sa rapture. 'Di ba? Wala. Mga maling turo yan. Huwag kayong magpaligaw diyan. Huwag kayong magpadala sa magagandang salita. Ang tamang salita ng Panginoon ay yung Biblia. Hindi yung mga salita lamang na papaniwalain tayo na wala namang verses na maisusuport. Okay? So, thank you so much sa inyong sama sa ating program ngayong gabi na ito. At wala na, kung meron kayong mga tanong, pakisulat lang po dyan sa ating comment section at bigyan po natin yan ng pansin at masagot biblically galing po sa Bible. Kung wala na, so let us pray and close ng ating pag-aaral ngayong gabi na ito. Father Lord, thank you so much sa binigay mo pong opportunity, time na makapag-aral po kami kasama aming mga kapatid dyan sa pagtuo. Salamat po sa mga friends din po namin na sumabay din po sa aming pag-aaral, sa aming mga kasamahan, at we are praying, Lord, na yung napag-aralan namin sana po ay magiging totoo at matanggap po namin. May kahirapan po ito sa mga taong patuloy pa rin nagkikling sa mga titles na yan, kahit na po yan ay natapos na at hindi na kayo nagbibigay, at binabaliwala nila yung opisina na legal ngayon na yung ibinigay na effective ngayon, yan yung Office of the Bishop, dahil po sa hirap ng mga qualification. But wala po kaming magawa, hindi po namin yan
kayang baguhin. Ikaw po ang masusunod. Yan po ay iyong salita. Kaya yan po ang dapat masunod at hindi po namin pwedeng baguhin dahil lang po sa hindi namin ma-meet yung mga qualification na yan. Salamat po sa malaki po sa iyo, and we are praying sa aming darating pa na mga Bible studies at sa amin pong mga Sunday services po sa aming Google Meet at sa iba pa po namin mga gagawin for your glory sa aming pag-aaral ng iyong mga salita at pagtuturo ng iyong mga salita. We are praying this in the name of Jesus Christ. Amen.